Panalo na naman mga kababayan yung Marcos family sa kasong ill-gotten wealth. Ito yung latest na desisyon ng Sandigan Bayan. Iyakan na naman yung mga dilawan. But before kong ibigay sa inyo yung kwento mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo. At wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos! Ito yung balita po. Yung nagreklamo, siguro hindi pa narinig yung ating paliwanag. Mr. Maravillas, anya, bakit hindi mo ba tinitingnan yung video mo? Pag pinapakita mo anya yung cellphone mo, baliktad yung mga yung nakasulat sa balita anya, baliktad. Baliktad man talaga po. Sabi ko sa inyo, wag na ninyong basahin. Nandito ako para magbasa para sa inyo. Makinig na lang po kayo. Pinapakita ko for authenticity. That's the only purpose kung bakit pinapakita ko sa inyo. Yung source natin na it's authentic. It's from the mainstream in other sources natin. Yun man lang yung purpose sa pagpapakita ko po sa inyo. Malinaw na? Baliktad kasi yung camera. Kasi pag binaliktad ko yung camera ng cellphone mga kababayan, di wala akong monitor. Hindi ko makikita yung sarili ko. Ganon yung pagka-design ng camera eh. Kung dito ko naman ipakita sa likod, hindi ko makikita po. Di ba? So, hayaan na lang po ninyo na baliktad. Makinig na lang kayo sa aking binabasa. So, sabi rito, members of the immediate family of the late President Ferdinand Marcos Sr. and his alleged cronies won another round in the battery of cases filed against them by previous administrations. Plural po. So, ibig sabihin, hindi lang yung administrasyon ni Coricong, kundi mga kababayan, spanning from different dilawang administrasyon. Talagang mga kababayan, gawa-gawa lang yung kaso. Kaya lang, pag nakita na naman po ito mga kababayan ng Rappler, kung hindi yung Vera Files, yung TV5, baka i-fact check na naman tayo. Galing po itong husgado from the Sandigan Bayan. Di i-fact check ninyo yung desisyon ng Sandigan Bayan. Di ba? Lagi tayong napag-initan, lalo na mga kababayan, pag issue sa mga Marcoses, mainit yung dugo sa atin ng mga dilawang media. What? Di ba? So sabi rito, this as the Sandigan Bayan 2nd Division upheld its decision to dismiss Civil Case 0014 involving high-value properties such as hotels, resorts, and other corporations. Ito yung kukumpiska mga kababayan ng Presidential Commission on Good Government. O ngayon, sa desisyong ito ng Sandigan Bayan, basag kayong lahat. Di ba? Patunay na yung mga kaso po, gawa-gawa lang po. Walang ninanakaw po. Ginawan lang ninyo ng mga kaso ng pagnanakaw nitong mga dilawan para makontrol yung mga assets ng pamilya Marcos. Kaya tama yung sinabi po ni Mrs. Marcos, Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Hindi niya kami nagnakaw. Kami yung pinagnakawan. What? Ito yung mga patunay mga kababayan. In the resolution of the court promulgated on Tuesday, August 8, kahapon lang, 2023, the motion for reconsideration filed by the government through the Solicitor General was denied for lack of merit. The Anti-Graft Court noted the Solicitor General did not present any new arguments
and evidence to warrant the reversal of the original decision. Wala man silang makuhang ebidensya po. Di ba? Needless to state, the allegations contained in the motion are mere rehash, kita ninyo, of the issues already ruled. Na desisyon na niya yon. Wala man silang maipresent na bagong argumento, bagong ebidensya. Passed upon and judiciously resolved by this court. The resolution written by Associate Justice Arthur Malabagyo said, Division Chairman Justice Oscar Herrera Jr. and Associate Justice Edgardo Caldona Concord. Tamaan niya. Sabihin naman ninyo kasi niya, yung Marcos nakabalik na sa poder. May ganon. More than 30 years yung mga kaso ninyong panahon pa ni Corico, final, hindi man ninyo na napatunayan sa husgado. Ilang dilawang administrasyon yung dumaan. O di ba? Yung mga Aquino po, naging presidente na nga po si Panot. Yung kaso ng tatay niya, hindi man nalaman kung sino yung pumaslang. O di ba? Bakit ganon? O yun ang misteryo po ng mga dilawan. May pinagtatakpan po sila. Sila man lang kasi. Di ba? So sabi rito, Civil Case 0014 was one of the forfeiture cases filed in 1987 pa. Matindi. Napakatagal na po. During the administration of then President Corazon Cuanco Aquino, involving assets and properties owned by the former President and First Lady Imelda Romualdez Marcos. Dawang-dawa lang mga kababayan ni Mrs. Marcos ngayon kasi vindicated silang lahat mga kababayan. The impleaded corporations include Philippine Village Hotel, Puerto Azul Beach and Country Club, Ternate Development Corporation, Fantasia Filipina Resorts Incorporated, Ocean Villas Condominium Corporation, Silahis International Hotel. Yung mga kilala po ito, mga kababayan na hotel and resorts noon, pati itong Silahis International Hotel, which belongs to the Solo Group owned by Enriquez family. So sabi rito, in 2009, the Presidential Commission on Good Government estimated the subject properties in Civil Case 0014 at 581 million pesos. With the death of the former president, he was substituted in the case by heirs, including President Ferdinand Marcos Jr., Senator Amy Marcos, and Irene Marcos Araneta. So sabi rito mga kababayan, in junking the appeal, the anti-graft said that the testimony of the records custodian of the Presidential Commission on Good Government, Maria Lourdes Magno, fell within the category of hearsay evidence. Hearsay? What? Haka-haka, mga kababayan. Marites. Yung mga kaso nila po, marites lang po, gawa-gawa, chismis. Hindi pa ako may sabi niya na, yun ang ibig sabihin ng hearsay, haka-haka, marites, chismis. Di ba? Ang nagsabi niyan yung husgado mismo. The anti-graft court, mga kababayan. So sabi rito, with the foregoing considerations, it follows that the best evidence rule applies in this case. And therefore, plaintiffs, yung PCGG po, sole witness Magno is not competent to testify as to the contents and existence of the said documentary evidence. Sabi po ng husgado. Bukya kayo ngayon. Paktay na naman yung hustisya mga kababayan sa mga dilawan. Kaya talagang Marcos Romualdez lang mga kababayan ang sakalam. Di ba?
Tama yung sinuport mga kababayan ng 31 million Filipinos. 31 million plus na mga Filipino. Tamang leader po. Yung leader na nagmalasakit talaga po. Yung pamilya na nagmalasakit sa ating bansang Pilipinas. Nakikita naman po ninyo yung ginagawa ng Marcos Romualdez. Bakit niya Mr. Maravillas laging kasama si Romualdez? Pinsan. At saka yung mama ni President Bongbong Marcos, Imelda Romualdez. At yung involved doon sa kaso na hearsay. What? Di ba? Mga kababayan, si President Ferdinand Marcos Sr. tapos yung asawang si Imelda Romualdez. Marcos. O, di Marcos Romualdez. Di ba? Yun ang pinersecute mga kababayan ng mga dilawan. Ginawa ng mga kaso. You see? Pero tingnan ninyo kung sino yung naglilingkod ng ng tama sa ating bansang Pilipinas. Di ba Marcos Romualdez? Ay bigay ko na sa ito sa inyo. O tingnan ninyo magpinsan. Talagang in tandem sila po mga kababayan. Sabi rito sa balita, iba naman po ito. Speaker, 282 billion for Philippine Defense in 2024 budget. So gusto niya, mga kababayan, na isupport yung lahat ng mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa pagpapalakas ng ating depensa. Kasi nang umupo yung mga dilawang Chinese, di ba si Coricong, Chinese po, kuwang ko, pinahina po yung ating sandatahang lakas. Kaya tayo na-infiltrate ng mga kalaban. At nagsamantala mga kababayan yung mga Chinese. Ito na tayo ngayon. So lagi tayong inaapi, binobuli mga kababayan ng mga Chinese. Na-infiltrate yung mismong gobyerno natin. Yung Congress, yung Senado, pati yung sa executive, mismong Pangulo, Chinese. What? Si Coricong mga kababayan. Kaya, yon, doon nagsimula yung pagpapatalsik mga kababayan. Yung mga senador ni Coricong. Yun ang nagpatalsik. Yung partido niya sa tawag dito, yung US bases natin po dito. Kasi kaalyado nila, mga kababayan, yung mga anti-government, anti-Marcos, anti-government, anti-US. Iyon pala, mga kababayan, malamang covert operation yon ng mga Chinese dito sa atin. Kasi yung mga supporters nila, mga Chinese businessmen po, na mga dilawan. So ito na tayo ngayon. Humina yung ating defense. Kaya nagsamantala yung mga Chinese. Kaya mag-ingat po tayo. Kailangan ang i-posisyon natin sa mga susunod na eleksyon, full-blooded Filipino po. Walang Chinese, mga kababayan. Kasi sabi nga natin mga kababayan, blood is thicker than water. Nasa nananalaytay na dugo. Yun dapat yung tingnan natin mga kababayan, lalo na kung mga sensitive positions in government. Presidente, vice-presidente, mga senador. You see? Mga congressmen. Kasi iyan, mga policy makers po sila. Kung yan influensyado ng foreign country tulad ng China, siyempre isusulong niya yung interest nila. Yun ang nangyari po sa atin. So tama itong mob mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez. So sabi rito, Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez on Tuesday said the House of Representatives supports the increased spending for the defense sector under the proposed 5.7 trillion pesos 2024 national budget to bolster
the military's capability to protect the country's territorial integrity. Nito yung tunay na Pilipino po. He noted that under the proposed 2024 budget, the allocation for the defense sector is 282.7 billion pesos or 21.6% more compared to the 203.4 billion pesos allocation this year, 2023 budget. Para makabili na po tayo ng mga kinakailangan nating equipment, defense equipment natin, para may credible defense tayo para sa ating territory. Naloko po tayo ng mga previous administration. You see? Kasi nga, influensyado ng mga Chinese. Mag-ingat po tayo mga kababayan. Si Kuan nga po, si Mig Subiri, yung Senate President, ayon. Galit na galit because of the latest harassment na ginawa ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Pinopropose niya mga kababayan yung pag-boycott daw sa mga produktong Chinese, pati mga Chinese companies. Yun ang ganyang sinasabi kahapon. Oy, Senator, Senate President Subiri, i-boycott mo muna yung mga kasama ninyong Chinese dyan sa Senado. What? Di ba? Yun, baka maniwala kami sa Inga sa kasama ninyo, mga Chinese dyan sa Senado. Yun ang unahin ninyo na i-boycott. Ikaw niya, Mr. Maravillas. Di ba? I-boycott muna ninyo. Mga barkada ninyo at saka kasamang politiko, Chinese. Paano hindi tayo lamunin ng mga Chinese dito? Inayaan natin mga kababayan. Sabi rito sa balita, on Monday, Romualdez backed President Ferdinand R. Marcos Jr.'s decision to consult military leaders on the illegal use of water cannons by Chinese ships on Philippine Coast Guard and civilian vessels, resupplying a platoon of Filipino soldiers stationed in Ayungin Shoal of Palawan. Yung sa reclamation dyan sa Manila Bay, Chinese. At kasama pa yung kontraktor doon sa nag-build ng military base ng China sa West Philippine Sea. You see? So sabi rito, meanwhile, Senator Amy Marcos underscored the urgency for the Department of Foreign Affairs to demand an explanation from the Chinese counterparts for their patently illegal actions against the Filipino boats. Sabi niya rito, we must also see to it that our Coast Guard becomes better equipped but relies less on foreign counterparts that have their own national interest to pursue, sabi po ng senadora na kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinupost niya kasi, tama itong si Amy Solution, na yung tayo yung gagawa ng sarili nating mga armas, tulad ng programa ng kanyang tatay noon. In-infiltrate nga ng mga enemies po na pro-Chinese. Ayan, di ba? Yun ang nangyari, kaya natalsik po yung dating Pangulong Apo Lakay. Noon may programa na tayo para sa paggawa ng sarili nating missile system. May dati na tayo mga kababayan. Sarili nating mga baril, sarili nating mga army trucks, mga kababayan, mga army vehicles. Nawala lahat mga kababayan nang to-make over yung mga dilawan. Di ba? Malakas yung armed forces natin noon. Nire-respeto tayo ng mga Chinese. Hindi pinapakailaman mga kababayan yung West Philippine Sea. Ayun, nagma-infiltrate mismo yung gobyerno. Ito na yung nangyari sa atin. Kaya nga,
Yung nabulgar sa Senate hearing kahapon, yun, napaka-alarming yun talaga po. Shock yung mga senador na yung ating armed forces, yung Philippine Military Academy, yung mga cadets po, pinapadala sa Beijing Military Academy. You see? So sabi ni Senator Jingo Estrada Tolentino at saka ni Rafi Tulfo, nakaka-alarmaan niya ito. Baka sa susunodan niya, yung mga generals natin, pro-China na lahat. Kasi, siyempre, brainwash na sila doon, mga kababayan sa Beijing. At saka yung mga graduate mga kababayan sa Amerika, in-stop na daw yung pagpapadala natin, yung exchange program, exchange training program. 2008 pa. Talagang may traitor na naka-infiltrate po. Mismo ang ating armed forces infected na po ng mga Chinese. Yun ang lumabas sa hearing po, mga kababayan. Ganoon katindi yung Chinese infiltration po. Yung executive, yung Congress, yung military natin, pati judiciary, lahat yata ng hierarchy ng ating gobyerno infiltrated ng mga spies. Chinese spies, mga kababayan, na siniswildohan pa natin. Kasi yung iba, mga elected officials pa. Local and national, mga kababayan. Kaya magising na po tayo. So, darating yung midterm election. Mag-ingat po tayo. Iyon ang ulit-ulit ko po sinasabi sa inyo. Mag-ingat tayo sa pagpipili ng mga leaders natin. Para madali lang na ma-identify sila. Lahat ng pro-China. Huwag ninyo pong iboboto. Lahat ng pro-China leaders, mga politicians na pro-China po, huwag ninyong iboboto po. Huwag nating iboboto po. Kasi po, yung China po, hindi natin po friend. Pero hindi man natin inaaway po sila. Tayo yung inaaway. Gusto tayo makipag-friend, pero sila hindi man nakikipag-friend sa atin. Kasi walang totoong friend, mga kababayan, na nambubuli at iniintensyonan, mga kababayan, yung property, yung bakura ng kanyang friend. Walang friend, mga kababayan, na ganon. Kung kayo'y naniniwala na yung China is our friend, yon ang unang pagkakamali po ninyo. Tama? Wala pong totoong friend na nagsasamantala sa kanyang friend. Tama? Ang friend pong totoo, tinutulungan niya ang kanyang friend. Pero ito po, hindi po. Kumbaga, may mga tulong silang pinapadala, may pasaluib yung tawag dito sa amin. May pailalim na intensyon po na magsamantala. Hindi yun, friend. Ang tawag doon, traidor. Di ba? That simple, mga kababayan, ang paliwanag natin. So, balik tayo dito sa kwento. Romualdez issued a statement while in Jakarta, Indonesia, as head of the Philippine delegation to the 44th AIPA or ASEAN Interparliamentary Assembly, General Assembly po. Our commitment to safeguarding our territorial integrity and ensuring the safety of our citizens remains unwavering, anya. As a nation, we must take proactive measures to enhance our defense capabilities and ensure that we have the necessary resources to effectively protect our sovereign rights. Yan po ang leader, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, hinog na po si Martin Romualdez to become the Vice President or President sa 2028 kung halimbawa magdesisyon, mga kababayan, si Martin to run for the top position. Siya po yung bagay na bagay. Pure offer yan. Maharlikan Filipino. Walang
Walang halo ng mga traidor, mga kababayan. Yung kanyang dugo mismo. Sabi rito, he noted that under the proposed 2024 budget, the allocation for the defense sector is 282.7 billion pesos or 21.6% more compared to the 203.4 billion allocation under the 2023 budget. Ngayon, the President said in his budget message, this fund will support the land, air, and naval forces defense programs, totaling to 188.5 billion pesos, as well as the UN peacekeeping mission, among others, to ensure domestic security. So yun po nakaprograma ngayon sa ating budget. So sabi po ni Romualdez, this allocation anya demonstrates our dedication to maintaining a strong and credible defense posture, one that sends a clear message that we will not compromise when it comes to safeguarding our national interest. O di ba napakaganda ng minsay ng Speaker of the House, pang presidente po? What? We must remember that a strong defense is not merely a tool for confrontation, but a means to uphold peace, stability, and the rule of law. Malawak yung kanyang napakatalino mga kababayan ni Martin Romualdez. Malawak yung kanyang pagkaintindi sa mga bagay-bagay dito sa ating bansa at sa buong mundo. He said it is the duty of the entire government that the nation is adequately equipped to face any challenges that may come. Ito yung bagay na bagay, mga kababayan. Perfect, leader na kailangang mailuklok sa posisyon, mga kababayan, after the term of our President Bongbong Marcos. Di ba? By prioritizing our defense sector anya in the budget, we are making a commitment to our people, to our allies, and to the international community that reflects our unwavering resolve to protect our sovereignty and promote regional stability. Sabi po ni Romualdez. Romualdez also expressed his support for diplomatic actions the government is taking in relation to the harassment of Coast Guard in civilian ships on a resupply mission last Saturday. Yung mga statement, mga kababayan ni very refined at kalmado siya, mga kababayan. Yun ang kailangan nating leader po. Yung kalma lang. So yun mga kababayan, yung mga balita ngayon. Ayas, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, demiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.